Sustento ang Panginoon. Hindi na po bago sa atin ang talinhaga ng mga talento. Bahagi yun ng patuloy nating pagninilay na tayo na niya ng Diyos na makihati sa kagalakan ng Panginoon. Yun ang nawawag nating kalimutan. Kasi baka akala natin ay katulad ng pag-iisip noong binigyan ng 1,000 na sabi nga ay nangaani sa hindi niya inasikan at gumagapas sa hindi niya pinagpaguran. Kuminsan ang akala natin ay tayo ay kinukunan. Hindi. Kung tutuusin ay isang bahagi o na makita na nais ng Diyos na tayo ay lumago. At hindi lang basta lumago, makihati sa kanyang kagalakan. Bakit? Kasi nais siya na tayo ay umunlad, mag-improve. Kaya nga sabi ko medyo ayaw ko ng salita na katulad ng last year o katulad ng kahapon. Dapat may improvement, may paglago. Yung 1,000, nanatili lang 1,000. Hindi nga nawala, pero hindi rin naman lumago. So bakit? Di maliwanag na yung ipinahayag niya rin, natakot siya na baka mawala yung 1,000. Kuminsan bahagi tayo ay kaya nga sabi nga natin yung ating pananampalataya hindi nakabase sa takot. Yun ay isang pagkilos ng kalaban ng Diyos. May demonyo ng takot. Sabi pa nga nung iba tamad yan. Ay bahagi rin mo yun. Yan ay mga bahagi ng tinatawag natin 7 capital sins. Ang pagiging tamad. So paano tayo lalago? Una, we must know our worth. Dapat alam natin yung ating halaga. May halaga ba tayo? May magagawa ba tayo? Yun nawa yung higit natin makita. Dapat tinitingnan natin kung ano yung ating halaga at kung ano yung pwede natin gawin. Sapagkat hindi naman magbibigay ang Diyos natin, yan na lang sa'yo. Hindi. Tayo ay binigyan ng tinatawag natin na napakalaking espasyo para sa improvement. Bahagi we are already, kung tawagin natin ay tayo ay mga perfect sangayon sa sarili nating katatayuan, but we are not yet complete. So kinakailangan natin ayusin at ito ay higit na lumago. Pagkakataon, or sabi nga natin, kaya ang sinabi rito aliping walang kabuluhan. Worthless. There is no worth. Walang halaga. Kasi nga, una, hindi niya nakita yung kanyang halaga. Kaya kapag pinag-usapan natin, sabi nga natin, yung sinudo, yung sinudalidad, ay hindi lang makita natin yung aming halaga, matulungan din natin na makita ng bawat isa
yung halaga ng bawat isa. Kasi kung minsan hindi natin alam na kaya pala natin to. At kung minsan, kinakailangan ng mga taong tutulong sa kanila na makita sa kanila yung alin. May halaga ka. May malaking potential ka. Kaya lang iba-iba tayo. Iba't iba. Hindi nga lang pare-pareho. Pero may kanya-kanya tayong halaga. Depende sa kakayanan na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga yung alin? Yung pagkilala ng ating sarili. Pagkilala ng ating sarili. At bahagi rin ako sa alin ay matulungan natin yung iba to rediscover themselves. Makita nila yung kanilang sarili. Kasi baka sabi nga, hindi nila nakikita yung kanilang pagkahalaga sa daigdig na ito. Gawa ng maraming pwedeng maging kadahilanan. So yun ang pwede natin gawin. Tulungan natin yung bawat isa rin na makita yung ang kanilang sarili. Kasi hindi naman natin kagad lahat nakikita sa isang iglap. Pagkakataon. Pero yun, dapat mayroong collective mind na hanapin natin yung ating halaga at tingnan natin kung ano yung pwede natin makita na pagkilos. Kinakailangan natin susugin. Sabi ko nga, kung maaari nga, makita natin yung iba pa natin mga kapatid na ma-reach out natin kasi napakalaki ng potential natin. Kaya bahagi yun na makita rin natin sa ating pagkilos na nawa ay matingnan natin. Mayroon pala tayo nito. May tao palang may galing nito. Kaya lang alin, hindi natin nakikita. Bakit? Well, siguro dahil hindi lumalabas. At tayo rin, hindi rin tayo lumalabas. Kaya hindi natin napapansin. Kaya kinakailangan din yung collective effort to see our katatayuan. Makita natin yung sarili nating katatayuan at yung ating potentials. Bahagi yun. Pangalawa, maliwanag ko na sa paglago, there is an extra effort. At yung effort na yun, magkaroon ng risk. Palaging mayroong risk. Kinakailangan natin maglakasan natin na ating loob na makita kung hanggang saan yung ating kakayanan. Kasi kinakailangan nating lumabas sa ating comfort zone. At minsan sabi nga, dito na lang ako, hindi na ako maghihirap. Ibabaon ko na lang yung 1,000. Kinakailangan mabahagi yun na kung saan ay kinakailangan natin ng konting, kung tawagin nga po natin ay pag susugal. Pero hindi yung sugal. No? Meron tayong tinatawag na calculated risks. Bahagi rin no? Kaya napakahalaga rin ng tamang pag-aaral. Bahagi ng pagkilos no? Na makita natin. Kasi kung minsan sabi nga natin na hindi ko nasubukan yan, ay subukan natin. Hindi naman kasalanan. Pag ayaw natin subukan, hindi mo naman ikamamatay. Ba't hindi natin subukan? Pagkakataon na kung saan ay hinahamon tayo ng higit na pagkilos na idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Kasi yun yung hamon ay pinapahayag na Jesus. No? Kinakailangan natin, sabi nga natin, ay
magbigay tayo ng risk. Kaya ngayong pananampalataya, yung kapag inisa-isa mo yung babaybayin mo, yung salitang pananampalataya, yung last two syllable, taya. Kinakailangan ka magtaya. Kanino ka tataya? Sa sarili mo. Sa sarili mo. Kasi yun na nakikita mo, diyan ka magaling eh. No? At nakikita mo naman na talagang may galing ka. Hindi yung akala mo lang galing mo. Pero kapag akala mo lang galing mo, doon mo rin masusubukan. Kung ito may akala mo lang, o talagang galing ko lang. Kasi bahagi mo yun. Kung nakajamba ka lang, isang beses lang yun. Pero kapag yan ay nauulit mo, hindi lang jamba yun. Talagang may galing ka dyan. Paano mo masusubukan yung galing mo? Kapag hindi mo sinusubukan, paano mo malalaman na ikay may galing pa na dyan? So bahagi yun ng pagkilos. Kaya sabi ko nga, calculated. Hindi mo pwedeng ibubuhos mo lahat. Kasi simula pa lamang. Bahagi din mo yun ng pagkilos. Titignan mo muna eh. Kinakailangan mo, sabi nga, you have to test the waters. May galing ba ako rito? Kasi hindi mo pa nga alam eh. Hindi mo pwedeng ibubuhos mo kagad lahat. Hindi mo pa nga sigurado eh. Pero alin, kinakailangan nyo alin? Yung mayroon tayong itataya. Kaya nga, sa ating tema na makita natin na alin, may pag-asa. May pag-asa. Hindi may pwedeng pag-asa lang, tapos hindi ka magtataya. That is, kung tawagin natin eh, kapag ikay umaasa lamang, hindi ka naman nagtataya, anong tawag mo doon? Wishful thinking. Nag-iisip ka lang, nangangarap ka lang. Hindi pwedeng magkaroon ka niyan kung hindi ka kikilos. Kaya yung dalawa, yung tumanggap ng 5,000 at 2,000, kaya sila kumita with the same amount. Bakit? Kasi kumilos sila. Lumakad sila. Tumaya sila. Hindi pwedeng ibabaon lang natin. Kaya ito yung hiningi natin sa harapan ng Poong May Kapal. Katulong na rin ng mahal na Birhen Maria na bahagi yun na nagtaya ng kanyang sarili upang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, na bahagi ng kanyang pagtugon sa pakikiisa sa misyon ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. So ito mong dalawang ito, no? Know your work, and kinakailangan take the risk. Alamin mo ang iyong halaga at